ngayong weekend. May narapat ho nating makaugnayan sa pagkakataong ito ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Magandang tanghali po sa inyo. Happy weekend, si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Mr. Chairman. Magandang tanghali, Bombo Dennis, Bombo Jai, sa ating mga kabombo sa buong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, unang-una, nais po namin kumustahin yung inyong pag-iikot ngayong araw dyan sa mga voters registration area, Baclaran Church at siguro pati dyan sa iba pang area sa Pasay City ngayong araw, Mr. Chairman. Talaga pong nakaka-overwhelm. Alam nyo, natutuwa tayo sa lahat ng registration sites natin sa buong Pilipinas. Talagang dinadagsa po kahit sa mga local COMELEC natin. Dinadagsa po, Bombo Dennis, Bombo Jai, ang ating registration. 65% halos na mga pumupunta dito ay mga first-time registrants at nakakatuwa naman. Talagang sumusunod sila sa ating panawagan na magparehistro kahit 10 araw na lamang ito muna. Pero at the same time, Bombo Dennis, kung sakali namang hindi matutuloy ang barangay SK elections, hopefully by October mag-resume tayo ng ating registration. Pero again, doon sa mga kababayan natin, huwag niyo na po nang ipagbakas sakali. Mas maganda po na magparehistro tayo ngayong 10 araw na to ng registration sa buong bansa. Sir Chairman, sa 2 araw na nakalipas at ito yung ating tinututukan ng mga kaganapan nga. Ano yung napansin po ninyo? Anong napansin ng komisyon? Bagay, may tuturing natin na challenge at para dun sa mga nagpaparehistro lalo na. Alam niyo po, Bombo Dennis, natutuwa ako sapagkat mukhang nagbago talaga ang mindset ng ating mga kababayang Pilipino dahil simula nitong nakarang eleksyon ng midterm, yung 2025 national and local elections, na nakakuha tayo ng 82.2% voters turnout. Iba talaga po, iba yung passion ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Hindi sila pinilit pero dumadako sila sa mga voting center, sa mga registration centers po natin. Siyempre yung challenge talaga natin, palilit ang mga espasyo, kung kaya lumilipat kami sa mga malalaking space. At pagkatapos bigla yung dagsa nila, hindi mo naman ina-anticipate na ganyan na kadami, hindi handa yung mga upuan mo. So yun yung mga minor lang na mga bagay na siguro later on mag-a-adjust tayo tungkol sa bagay na yan. Kasi nga may pinatupad pa tayo ngayong registration anywhere, anytime dito sa Metro Manila. And dagdag po yan na pagpapahalaga natin doon sa mga kababayan natin na hindi nakapagpaparehistro, lalo na kapag sila ay nagtatrabaho kapag oras ng gabi. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo, may ilang follow-up din tungkol ho dito sa ating dinidiscuss. Bombo Jaira, with your questions? Chairman, para malinaw sa publiko, ano po itong Register Anywhere program ng Commission on Elections? Ano po ba yung pinagkaiba nito sa regular na voters registration? Ang kagandahan po ng Registration Anywhere program, kung halimbawa kayo ngayon ay nasa Maynila, pero talaga naman kayo ay bumuboto sa Leyte, taga doon talaga kayo sa Leyte, pwede kayo dito magparehistro sa Maynila at kami na po ang bahala mag-forward ng registration nyo sa Leyte. Dito kayo magre-rehistro, sa Leyte ang inyong pagboto. At madami po nakikinabang dyan, lalo yung mga nagtatrabaho natin, mga nag-aaral, na hindi naman talaga doon sila talaga boboto. So yan po meron sa Metro Manila, wala po muna sa mga probinsya, para po baka kasi hindi umabot eh. Pero yung mga nasa Metro Manila, meron po tayong mga pili na mga lugar, 19 na sites na registration anywhere. Kaya lang dinagdagan po natin ito, Bombo Jai. Naglagay po tayo ng registration anytime. Meron po tayong mga lugar tulad po ng ilang ospital, tulad po ng ilang sa paliparan, sa terminal ng bus, sa PITX. Magkakaroon po tayo dyan. Kahit po sa mga ilang lugar kung saan meron tayong call centers, ay naglalagay po tayo ng panggabi na registration para mag-cater naman tayo doon sa mga mananakay, doon sa mga nagbabiyahero, doon sa mga nagtatrabaho pagkagabi. Okay, so it's very convenient nga pala ito para sa lahat. Anyways, Chairman, may panggabi na rin na voters registration ng Commission on Elections. Paano po yung setup nito, Chairman? Yes po, sa gabi lang po wala pong kahirap-hirap kapag halimbawa ikaw ay magkakape muna. Habang ikay nagtatrabaho sa call center, nagkataon na andyan mismo sa building nyo, katulad kagabi. Diyan sa may bandang Robinsons Land Corporation sa may Pasig. Meron tayong pinalagay hanggang alas 12 sila ng gabi na nagpaparehistro, and therefore madami pong mga nakapagparehistro ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa call center. At madami pong ibang call center areas na lalagyan natin. Yan po ay para sa 10 araw na ito lamang. Pag po later on, at ito'y nagkaroon na tayo talaga ng mas mahaba
na registration period. Gagawin na rin po natin yan sa ibang parte ng ating bansa. Registration anywhere, anytime. Okay, Mr. Chairman, panibagong paghahanda na naman po itong ating gagawin para sa isang eleksyon. Ito'y magaganap sa susunod na taon. Ang tinutukoy ko ay para sa paghahanda ng COMELEC doon sa pagpapaliban nga kasi ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, mapupunta ho ito sa susunod na taon. Ano po yung magiging implikasyon po nito sa mga gampani ng poll body, Mr. Chairman? Bongbong Dennis, ang COMELEC po ay hindi humihinto sa ating paghahanda. Bagamat kahapon nga ay naibigay sa atin ng informasyon na talagang magpipirma ng ating Pangulo sa Agosto 12 ng batas na nagpapaliban ng barangay and SK elections, mahirap po kasing magpatumpik-tumpik ang COMELEC sapagkat alam nyo na kahit napirmahan ng Pangulo yan, naging batas po yan, meron maaari mag-question sa Korte Suprema. At kung sakali po, Bongbong Dennis, Bongbong Jai, baka biglang mag-issue ng restraining order, ang Korte Suprema, edi tuloy ang December 1 barangay and SK elections natin. So hindi na po baling handa, hindi na po baling nakapamili na tayo ng gamit kahit na hindi pa nadideliver sa atin. Basta ba ang importante, kung ano't ano man yung mga eventualities na pwede mangyari, na andyan lang yung mga bagay na yan, kasama na yung mga nakasetup natin na mga timelines at mga aktibidad. Okay, Mr. Chairman, may mga nakikita ba ang komisyon na maaari namang maisagawang pagbabago bilang parte ng ating mga paghahanda doon sa medyo malayo-layo pa dahil may buwelo pa ang COMELEC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections? Alam niyo po talagang isang maganda, ang barangay and SK elections gawin ng automated election. Hindi na po lang manual na halalan kasi napakahirap po pag manual medyo mahaba ang paghihintay, nagkakaroon ng violence kasi nga minsan nalalaman na kung sino nananalo, natatalo, and therefore lalong umiigting po yung init sa puso ng mga magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakapamilya na naglalaban-laban sa barangay. Samantalang pag automated, in a matter of minutes, alam mo na kagad yung results and therefore tinatanggap na kaagad yung mga natalo yung resulta ng halalan. So sana mapag-isipan din natin yung bagay na ganyan kasi po ang tagal na. Simula pa nung una na tayo ay manual na halalan kapag ka po ganito na barangay and SK elections. Okay, Bongbong Jai, any follow-up questions? Usapin naman Chairman, since ito rin ang inaabangan ng karamihan, may mga update na po ba tayo sa Duterte Youth? Anything that you can share with us, Chairman? Anytime po, asahan nyo po hanggang next week ay maaari magkaroon ng development sa kaso na iyan. Humihingi po tayo ng dispensa kung yung iba ay natagalan sapagkat alam nyo kasi yung lahat ng miyembro ng komisyon sa kasalukuyan kasama na ang inyong lingkod, although ako po ay no part dyan, ay hindi pa po present noong 2019 kung kailan na-file yung kaso. And so therefore, siyempre, masyado na pong napakakapal ng records nitong kaso na ito na kinakailangan mapag-aralan ng mga bagong miyembro ng komisyon. So yun lang po ang aming konting pangunawa na hinihingi. And lalabas naman po ito any moment from now. Okay, with that, maraming salamat Mr. Chairman at good luck dito ho sa mga adhikain pa ng poll body at ng inyong panig para sa kaayusan dito ho sa ating mga paparating pang okasyon sa halalan. Maraming salamat Mr. Chairman. Maraming salamat Bongbong Dennis, Bongbong Jai. Maraming salamat sa mga kabombo natin sa buong bansa. Magandang tanghali po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia, kaugnay ho dito sa mga registration at iba pa mga aktibidad dyan sa Commission on Elections.